Samantala, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Quiapo pero inaasahang magdadala pa rin ng pag-ulan ang habagat. Ang update niyan, ihahatid ni Pag-asa Weather Specialist Glyza Escoliar. Magandang hapon sa Sheila at para sa lagay ng ating panahon. Ang sentro ng Bagyong Quiapo ay huling namataan 465 kilometers kalura ng Basco, Batanes. Itong Typhoon Quiapo ay may taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at buksong aabot ng 150 kilometers per hour. Kumikilos ng pahilagang kanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Ang Typhoon Quiapo ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility kanina pang 2:20 a.m. at sa latest update ng Pag-asa ay wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal kahit sa anumang bahagi ng bansa. Kaya naman po nag-final na po tayo ng ating bulletin. Sa ibang bahagi po ng ating bansa ay asahan naman po ang paminsan-minsang mga pag-ulan dulot ng habagat dito po sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa ng tropical cyclone. Kaya po ang maaaring maasahan sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Sa Metro Manila, Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Guam, Northern Mindanao, Caraga, ay asahan pa rin ang maulap na kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay asahan naman po ang maliwalas ng kalangitan, tanging mga panandiri ang ulan sa hapon at gabi ang pwedeng maranasan dahil pa rin sa epekto ng habagat. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escoliar, nag-uulat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Glyza Escoliar.